Ang Hatol ng Koneho. Isanalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsalita pa, may isang tigre naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakaninig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. "Tulong! Tulong!" muli niyang isinigaw. "Ah, isang tigre," sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. "Pakiusap, tulungan mo ako makalabas dito." Pagmamakaawa ng tigre. "Kung tutulungan mo ako, hindi kita makalilimutan habang buhay." Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy na sa paglalakad. Sandali! Sandali! Huwag mong isipin iyan. Huwag kang mag-alala. Pangako ko hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin ko ang malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. "Kumapang ka rito," sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaki tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot ng lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpasasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong yan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Sandali! Sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige, sige, ang wika ng tigre. Pero Pako, kakainin na kita. Gutom na gutom. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga daon at sanga namin ang kinukuha nyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pakain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na pinuputo ninyo, ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka nang magdalawang isip, tigre. Sige, pauwiin mo ang iyong gutom. "Oh, anong masasabi mo doon?" tanong ng tigre, habang nananakam at nginungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling yan ay dumadaan ang isang baka. "Hintay! Hintay! Pakiusap," ng lalaki. "Tanungin natin ang baka sa kanyang habol." Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. "Dapat mo siyang kainin. Tignan mo. Mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nilang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya, huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan."
Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin, kaya humanda ka sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan nang bigla ang dumating ang lumuluksong kuneho. Sandali, tigre, sandali, sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayo magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin, sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa taas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang pag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw tigre ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho sa tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng matalinong kuneho. At nagpatuloy sa kanyang paglukso.